Nagbabalik ang programang Si Maria at si Lars. Si Maria at si Lars. Hosted by Erlisa Lopez Peterson and Araceli Anderson. Si Maria at si Lars. Si Maria at si Lars. Nagbabalik po ang si Maria at si Lars. Ayan po ang Eraserheads. Toyang. Parang 90s yata yung song na yan. Oo, Para sa 90 mga na siya. high school yata ako nung narinig ko yung Toyang. Actually, hindi ko nag-gets. Yung pala Tuyang yan, ano? Tuyang to be in love. Yung Toyang. Binisaya. Oo. Kaya iba yung accent niya, Toya. Toyang. Oh, okay. Tuyang. Yan. Anyway, Mary Rose, naisip ko lang no, during sa pakikinig at ng commercial break natin. Kasi hindi ko naman na-experience yung path na yan, yung choice, yung paggawa ng choice na magne-negosyo ako. Ako talaga nag-aral ako talaga ng todo-todo. Yun yung pinili kong career. Pero para sa pag-start up ng business, madali bang mag-start up ng business sa Denmark or kailangan mo ba ng malaking puhunan? Depende sa business mo. Actually, it's easy to start. All you need is to register, get ano ba yan, yung CVR number, yung Central Business sa registry nila. That's the start. Pero syempre, kung capital intensive yung gusto mong business, kailangan mong mangutang or if kung meron ka namang perang nakatago, pwede mong gamitin yun. But it's easy. It's easy. Oo. Okay. So, pero kailangan merong at least na certain amount ng capital na naka-invest sa company or kahit zero balance ang kailangan ba? Pero parang wala yata credibility ang isang company na may zero balance. Oo, wala naman. I'm not sure about the figures, pero din kasi yan ang tawag doon, rin siya kung small ba yung mo, kung micro business, medium, or large. So, depende yun yung capital requirement. But kasi hindi pa ako naka-register. I'm still at the idea phase, kumbaga, nung business. But I've been talking to a lot of people na for funding, tsaka kung kanino magbebenta, paano establish sa Philippines, yung mga ganon. So, ayun. Tsaka yung mga you will have to attend courses about tax, ganyan, accounting, mga ganon. Naku. So, nandun pa lang ako na-fix. Yeah. So, Siguro, Miss Mary Rose, matatawag na natin na nasa first phase ka pa lang ng pagko-conceptualize ng business mo, right? Yeah, that's true. Oo. First, Conceptualization. So, yan yung isa sa mga pangunahing stages ng pagkakaroon ng business. You have to study the possible financial sectors and the Yung market mo. Market mo, yeah. Oo. Yeah. Market Siyempre, research, importante yun, Para alam mo kung sinong bebentahan mo. Ayan yung mga research na kailangan gawin pa. So, hindi talaga basta-basta ang pagsisimula ng business, pero isa siyang alternative na pag kung mahirap maghanap ng trabaho at business-minded ka naman, katulad ng mga naging guest natin dito, talagang may may support ng business at the same time meron din silang permanent job or yung kasi tawag dito ay fast anstelling yung regular job, day job. Yeah. Oo. Pero hindi mo ba naisip, Mary Rose, na kasi katulad nga meron ka experience sa development agency and napakarami ding mga donor agency dito sa Denmark. Halimbawa, ang Danida, naisip mo bang sa kanila, mag-try na mag-work? Lalo na ngayon na may embassy na sa Pilipinas, ang Denmark ulit, nagbabalik na ulit ang Denmark sa atin. And siguro kasama niyan din ang funding, yung mga organ donor agency, napaka-importante yan. Kung wala kang embassy sa isang bansa, medyo hindi ka kasama sa picture. Baka interested ka rin, Mary Rose. Oo. Of course, interested. Yan talaga yung career path na gusto ko mula nung nag-aral ako sa Germany kasi development management din yung ko doon yung course ko. But then I really had to make a lot of adjustments kasi for example, nasaan ba located ang mga
ang mga donor agencies or humanitarian organizations here in Denmark, most of them nasa Copenhagen. So it's in Imperial Copenhagen. Mahirap. At saka yung sitwasyon ko kasi, if I would have to travel to Copenhagen every day, I'd be a nutcase in the end. Oo, to Copenhagen. Ilang oras ba yon? It's 3 hours by train. Ang alternative naman would be to get an apartment and just go home during the weekends dito sa Esbjerg. The problem is, I have a daughter, may anak ako, diba? Tapos laging wala yung asawa ko kasi he's working at sea. So sabi ko, sinong mag-alaga sa anak ko? Yun. Ayan, ang problema. Yeah. It's Tawagan na si nanay. Nanay? Mahirap kasi yung setup. So, the alternative would be to take her with me to Copenhagen. Doon na siya magsuschool and all. But I think for a little child, it's too much. Correct. So, I decided, along with my husband, kasi talagang pinag-usapan namin ito, ilang beses ko na siyang kinulit na, let's move somewhere near Copenhagen. Kasi Copenhagen is also expensive eh. So, kahit sa suburbs, just so I could find a job. But then in the end, okay, nakita ko rin yung advantage na, okay, let's just stay in Esbjerg. Kasi, yun nga, kahit madalang ang jobs in my profession, sabi ko, I could always start a business or I could always study again. So, yun yung ginawa ko. So, ayun. Pero, totoo yung sinasabi mo. Kasi tayong mga sa mga babae na talaga, no, marami tayong mga sacrifices na ginagawa para sa family, and kasi ang ang priority natin talaga ay yung tayong mga Pilipino ay ang pamilya natin. So kapag nag-abroad tayo, dala-dala pa rin natin yon. Samantalang dito, talagang competition, kaya iiwanan ng mga anak sa mga nurseries, sa mga preschools. Doon nila itatambak. And then, move on na sa work. Yeah, Miss Eggy and Miss Mary Rose, bago po natin ipagpatuloy ang ating mainit na talakayan about careers, mag-break po muna tayo. Uy, ang bilis, break na naman. Pakinggan po natin ang awitin mula kay Miss Regine Velasquez, On the Wings of... Wow, ganda. I'm sure that you're
see